Ang pagkakaroon ng sariling pamilya ay nangangahulugang bahagi ka ng isang napakagandang biyaya na ipinagkakaloob sa iyo ng buhay. Tinuturuan ka nitong magmahal at patuloy na mamahalin hanggang sa mga huling sandali na ilalagay mo dito sa mundo. Ngunit ano nga ba ang humahadlang sa tao para malihis sa ganitong mga pangarap? Kahirapan at kawalan nga lang ba talaga ng kakayahang bumuhay ng pamilya? O takot na namumutawi sa loob para harapin ang obligasyong kaakibat nito? Halika't magbalik tanong tayo sa kwento ng taong minsan ang nangarap magtagumpay sa buhay gamit ang sariling sikap. Nadiskubre sa kakaibang talento na nagdala sa kanya sa di inaasahang pag-asenso. Ngunit ipinagkait sa sarili ang kaisa-isang kailangan sa buhay na hindi basta-basta makakamit gamit ang salapi. Ang kwento ni Jose Clemente de Andres o yung tinaguriang Ako ang daan! O yung pala nakakalam ng daan eh. Ang lahat ng susunod sa akin ay hindi maliligaw ng landas. Landas nito ay patungo sa buhay na walang hanggan. Bangkay. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe, at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Jose Clemente de Andres sa totoong buhay ay mas nakilala rin ng kanyang mga kaibigan sa pangalang Nonong. Siya ay isinilang noong ika-4 ng Mayo taong 1947. Si Nonong ay tubong Masbate. Nagsimula siyang pumasok sa mundo ng entertainment noong huling bahagi ng dekada 60, hindi bilang artista, kundi bilang layout artist ng RBQ Productions na pag-aari ni Comedy King Dolphy. Si Nonong ang gumagawa ng posters ng mga pelikula ni Dolphy, maging yung mga billboards nila ay siya rin ang gumagawa at kuhang-kuha ng mga kamay ni Nonong ang itsura ni na Comedy King at ng kanyang mga kasama. Ganun siya kagaling magpinta. Dahil kung ating babalikan, noong kanilang kapanahunan, ay talagang obra maestra lang na mga kamay ang ginagawa nilang mga billboard. Bago pa man mauso ang mga tarpaulin printing, na siyang unti-unti namang pumatay sa kabuhayan ng mga katulad ni Nonong. Dahil mas maganda na nga ang mga ito, mas mabilis pang natatapos. Taong 1976, nang magtungo si Dolphy sa Europa. Minsan sa kanilang pamamalagi doon, napadpad sila sa isang mental hospital at sa